The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said, "Woe to you, scribes and Pharisees, you hypocrites! You are like whitewashed tombs which appear beautiful on the outside, but inside are full of dead men's bones and every kind of filth. Even so, on the outside you appear righteous, but inside you are filled with hypocrisy and evil doing. Woe to you, scribes and Pharisees, you hypocrites! You build the tombs of the prophets and adorn the memorials of the righteous, and you say, if we had lived in the days of our ancestors, we would not have joined them in shedding the prophets' blood. Thus you bear witness against yourselves that you are the children of those who murdered the prophets. Now fill up what your ancestors measured out." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ang Gospel wala lang nga nami-nami, nga dayaw-dayaw, affirm, pat sa shoulder. Ang Gospel, correction man. Nara si Jesus. Hambal, woe to you. That's why amo na iyang ebanghelyo, may tiyempo nga gina-affirm ka, gina-confirm ka. May tiyempo nga gina-educate ka, gina-form ka. May ara sa gospel nga ginasaway ka, gina-warningan ka. May ara sa gospel nga ginaakigan ka. Pero out of love, out of the desire of God, nga mag-ayo ka, nga masalbar ka. Kagamo ng obra man sang simbahan, kay gospel-based ang obra sang simbahan. Ga-affirm, ga-correct, naga-discipline, pero ang motive ya is not profit, is not fame, is not election. Ang iya motive is salvation. So wala ya makapagusto simbahan sang hambal kay tilain ang iya motive ya sa paghambal. Wala ya gina-water down ang gospel kung anong hambal dati mo na eh. Kag ang mga naghambal hindi exempted sa ginahambal. Nga ang pari exempted, sa babaw siya, outside siya sang gospel, no? Siya ang una. Kung may alakigan, pari, una. Di siya above the word. Kundi upod sa mga laiko, nagapaidalom sa admonition sa ngaton Ginoong Hesukristo. In fact, may hambal si Kristo. Much is given to you, much is demanded of you. Nga-refer ina primarily sa pari in relation sa laiko, o nag-refer sa believers in relation sa mga unbelievers. Much is given to you, much is demanded of you. So, amon apermi, ako nagabalikid ako sa ecclesiology, study of the church. Nga ang mga Katoliko may sakto nga pag-intindi sang church. Kaysa may iban nga mga Katoliko, ang pag-intindi nila sa church, asosasyon. Nga daw pareho lang bala sang partido politika. Nga daw ahensya siya, nga pareho sa mga DSWD, LTO, matanan bala na paidalom sa gobyerno, daw ang gobyerno, tapos ang religion, approval lang, gin-approve lang na sa gobyerno, kay tinagpa-sec registration man na siya. No. Inang mga sec registration, civil effects lang na ang ginapangita sang simbahan, legality. Pero ang iya misyon,
beyond sa politika. Balan yung aton kabuhi is not only politics, is beyond politics. Ang aton kabuhi, hindi lang economic, hindi lang bayo o pagkaon. It's more than food. Ang gobyerno, ngan maga-exclusive nga daw amulang gidna, hindi siya mabutig siya, kaya hindi niya ma-provide ang needs ng tao. Kaya ang needs ng tao is not only political. Ang gobyerno, political lang, aspect lang na mo. O ang moral. Mahatag nilang moral. Ang medical aspect inyo, o ang economic. Economic, ang academic, intellectual, mahatag nyo. Hindi. That's why kada isa, maiya parte, kaginahimo yung best. Pero kung ang economists, amo ang mag-control sa kalibutan nga do economy lang ni, ga-reduce kita, gina-minimize nilang aton humanity. Gina-dehumanize kita, ginahimo kita nga material. Wala sang tao di o ahensya nga exclusive nga siya ang bisan ang religion hindi mahambal nga amo lang na hindi ka mag-consider sang politika, ekonomiya, consider mo na, pero obrahon mong imo. Ang problema mo kung ang isa ka sektor mangibabaw kag siya tanan makontrol nga dumahatag ya tanan-tanan nga needs sang tao. That's why ang gobyerno nga nagapromise sang isa ka bagay nga hindi niya mahatag, butigon. I-consider yan na. Wala ako naghambal diri sa Pilipinas, ha? Principle na sa simbahan, apply mo na sa Africa, sa Asia. Wala ako isang gina-single out. May isa ka babae nagpalapit sa ako niya, Father, daw ako gito ang ginaigo, umuhaw. Ikaw man to, pero tanan man. Halimbawa, hindi ka magbutig, tapos nagbutig ka, batyagan mo nga naigo ka eh. Pero ining hindi magbutig, hindi na sa imo, sa akon man, aton man na tanan. Galing na feel mo lang nga daw gina-single out ikaw, kaya nahimo mo. The same amo man na sa ginahambal ko, hindi na yan nga Iloilo na ang gobyerno o Pilipinas, hindi. Principle, moral principle lang aton diri mo. So amo nang aton ni moon. Ang church maiya nga area, hindi exclusive, kundi very important, moral and spiritual side. Nga hindi na yan ma-provide sa gobyerno primarily. Di kung iset aside mo ng moral kag spiritual, kagabi mo do political lang tanan, ginadehumanize mo, ginadiminish mo ang akon being. Kaya ginhimo mo lang ko nga politika. Kung tanawon mo ako, nga maganansyahan mo lang ako, kag galamiton lang para makaganansya ka, gindiminish mo ang humanity ko. Ang humanity mo, kag tanaw ka lang ya, nagalamiton para makaganansya. Gin-reduce ka sa economy. Kag amo ng tendency sang mga mentality subong gina-reduce nilang tao suno sa ila narrative kag sa ila stories. That's why kapanindugan gid ng simbahan. Tanan nga aspects, bodily, material, tanan. O divorce, gin-push naman na nilang divorce. Gina-reduce mo ang tao, kinaano mo yati divorce sa inyo na ya. Yung konsulta nyo na ang tao. You are the representative, you are not the rulers. You represent, you do not rule. Karon kung mag-rule sila, tapos hindi sila mag-represent, gin-represent nyo kami. Sa pagbutuhay nyo na, gin-represent nyo ang Catholic Church. Ga-rule bala? Hindi representative. Gapili kita to represent us mo. Not to rule over us. Nag-aamunan ni padagaan sa number tapos i-rule over, i-dominate. No, may election kita,
Hindi mi i-rule kami I-represent mo kami. Representative ka namon mo. Hindi nga pagpili namon sa imo ma-represent, nadula na tong representation mo, imo gusto to, di nang amon niya. Demokrasy man ni bala, ga-represent man. That's why amo nang tendency, ginahambal ko lang ini, sa diri, nga ang simbahan, nag-correct man. Galing wala police force ang simbahan, moral persuasion niya simbahan kay gospel method mo. Sunod mo niyo. It's Jesus. Pwede yan na iya mapalamatay itong naglansang sa krus sa iya. Hambalo niyo lang itong anghel. Saint Gabriel, puguti na ulo. O Saint Michael, nagbuyi na sang aro da. Mahimo yan. Pero non-violence. Kay love ang iya mong morals, goodness. Ang evil ginakangger sang good. Hindi sang gera o hindi sang atomic bomb. Ang evil people, ihabuyan mo atomic bomb, no? Love. Muna approach. Pag mo nang ginasunod sang simbahan, consider manatani, kaya mo na ang effective. Cross ang effective mong way of the cross. Kung wala sang way of the cross, hindi effective ang management sa kalibutan. Tudluan na kita sang alagyan. Sa family, kung hindi way of the cross, hindi mo ma-raise ang family mo kung wala sang way of the cross, because raising a family is a way of a cross. Parokya is a way of the cross. Way of profit, imo ya kag way of power, you will dehumanize us. You will destroy us. Because ang maga-humanize sa aton, kag maga-Christianize is the way of the cross. Self-denial, love. Kag hindi na love nga abstract, concrete na. Meaning to say, common welfare, good of the people, based on truth. Kag ang truth, hindi halin sa imo, ginatanaw mong truth sa imo faith. Hindi lang ang pagbutuhay lang kamuya divorce, di na naghalin nga truth niyo sa human, ni truth, o tanawanin niyo ang gakalatabo sina. Kung approve nila na, I tell you, mag-worsen ang pamilya. Wala naga-strengthen. Wala na depensahan ng pamilya. Gina-destroy mo siya. Ginpadaog mo tong weakness. Sang sa goodness. Wala ako naghahambal ng mga divorce bad. May mga sitwasyon nga ma-separate. Okay. Kung i-divorce mo, kag mag-remarry, against gid sa moral. Kung nag-divorce kag hindi mag-remarry, pwede ka communion bilang Katoliko. Hindi nag-divorce siya mong separation mo lang. Pero mag-divorce ka, kay may a third party na ito nga ginatanaw mo, that's not good. In fact, tungod may na in love ka lang sa third party, pwede mo magamit ang divorce na reason mo. May no-fault divorce mo. May at-fault divorce. Kaya muna na sila. Hindi tungod nga pari ako, kontra ako na hindi ako ka-intindi sang sitwasyon. Ang mas naka-intindi sang sitwasyon is the church, ang humanity, balaan sang church ng original sin. Sino may lista sang sala dihaw? Pride, avarice, lust, kilala. Balaan na sang church ang sa heart naton. So sino magsiling nga wala ka kilala ang church sa imo? Hindi siya ka-intindi sa imo? Since time immemorial, may mga santos nga naghambal sa aton sang dynamic sa sulod. Sino diri nga politiko may dynamic sa sulod nga nakakilala? Compare mo kay St. Thomas, St. Augustine. Nahambal sila, wala ka mo kaintindi sang istoryahan, mang gina-undergo sa mga asawa, ang gaaway. Dugay na. Bal-intindihan na. Pero hindi kita mag-give up. Hindi kita mag-surrender da. May grace ang Diyos. Amo na. Bantay bala, mag-divorce naman maglilinog na naman, kag mag-ano na naman kita. Wain nila ya.
aprubahan na nila, tapos masakripisyo diri ang napagustuhanay. Konsultahan man ang representative ka mo, din ka mo nagkuha sa inyo authority. Alin man sa tao, inpili ka mo, kay ma-represent ka mo. Hindi nga tapos ka mo magdalaog, hindi nyo na kami pagpamatian. Min-survey na nila. Naamo na siya. So, woe to you, hypocrites. Butang diri. Para na sa tanan, including mga pari. Woe to you, mga hipokrito. Para na sa akon. Pero hindi kita mag-give up sa aton hypocrisy. Kag i-justify. Lain iyang nakasala, kanagasiling, I'm sorry, I'm weak. I'm sorry, Lord. Lain man niya nakasala, and you justify. Bata mo, duha sila kasala. Isayaf ta pa, sorry pa. Okay. Ikaw yan, di nagano ko niya, muna, bata-bataon mo ako kag. Ginbalik mo pa imo sa akon, nga ginbata-bata ako ikaw. Ibalik mo ya sa imo Father, ang sa Dios ang nag-imo sa laada. Nga tuga-tugahon mo ko kag may freedom ka, may ka. Muna siyang nakatabo subong. Ang siguro may iban ka mga perspective, pero ang akong perspective is gospel. So kung ano man ang inyo, mga orientation kag mga worldview, ti inyo na, basta ako naghambal bilang Katoliko sa moral perspective without any judgment, kundi critique sa nagakatabo, not sa person, kundi sa actuations, mga decisions nag-aafekto sa aton. Himuon mo na nga law, maafektuhan ka mo. Tanan na maafektuhan. Papeles mo, kontrata mo, support sa mga kabataan, apelyido mo, kakason mo ang apelyido mo, kaya divorce na ka mo. Irensyano, mother-in-law. Tong mother-in-law to? Mother-in-law mo to, kaya nag-divorce ka na. Ano to? Mother-in-law mo sa una, subong hindi na mother-in-law. Epektado tanan. So it's not a simple decision. Punta lang sang bullpen mo ka magbutuhay kada. Ang implication sila hindi na hamak. Kay family na mo. So gina-open mo ya sa nga. Pakasal ka mo, anyway, ma-divorce man ka mo sa Sa simbahan, may legal separation, ginak-accept na, pero no remarriage. Basta buhi ang bond of marriage. May remarriage lang kung may death o may annulment. Pero divorce, kung hindi ka mo maintindihanay, kung drug addict imo ba na, kung violente, nagbuang siya, may balatian siya, nga hindi ka dapat mag-upod kay may balatian siya. Maseparar ka sa iya. Allow man na. Pero ang wala gina-allow, ma-divorce ka, kay may pakaslan ka. That's adultery. Kagkalabanan nga divorce, gahimo sina kay may pakaslan. Kalabanan. Although may divorce sa incompatibilities. Pero kalabanan na. Bisan annulment, kalabanan sang annulment ka, tungod may pakaslan. Tiyan mo na ang sang aton Ginoo. Basahon ko liwat, woe to you scribes and Pharisees, you hypocrites. You are like whitewashed tombs which appear beautiful on the outside. Minami ka mo. Minami balay nyo, minami mga nyo, gadgets nyo, sa sulod. Higko. But inside are full of dead men's bones and every kind of filth, pride, anger, lust, greed.
Di sino sina ma-address ang inside. Kundi religion, spirituality, moral. Anak, dapat magmanggaranon kagid at all cost. My God, amo nang imo advice sa bata mo. Di na ya. Nga, manginalan manami kagid sa nangawat ka. Isa daya. Basta, whitewashed tombs na beautiful on the outside, but inside, full of dead men's bones and every kind of filth. Amo ko sina, amo kita sina. Pero realize, hindi to condemn, but to make us realize. Even so, on the outside, you appear righteous, aragoy, daw ako ni, but inside you are filled with hypocrisy and evil doing. Woe to you, scribes and Pharisees, you hypocrites! You build the tombs of the prophets and adorn the memorials of the righteous. And you say, if we had lived in the days of our ancestors, we would not have joined them in shedding the prophets' blood. Nadayaw-dayaw mo ang napatay na, nga hero ni hero. Pero ginpapatay mo man, ang bal ni Jesus, ikaw na nagpapatay mo. Kaya napatay na siya, gindayaw-dayaw mo, gindekurahan mo yung tomb, tagaan mo siya memorial, ginaselebrate mo pa. Pero actually, ikaw na ang nagpapatay. Hipokrito, ang bal ni Jesus. Dayawon niyo ang ginpapatay ninyo. Nga propeta. Amo man ko sina, amo man kita sina. Kung buhi pa lang, lait nga lait. Pero kung patay na, hala, dayaw nga daw, ginakanonize na. Amo kita sina. Lesser degree lang o higher degree, depende. Pero may amo kita sina, nga seed of original sin. Thus you bear witness against yourselves that you are the children of those who murdered the prophets. Now fill up what your ancestors measured out. Ti Father, anong gospel subong nga adlaw na kay good news do bad news man ang napanghambal mo? Ang good news is not only affirmation. Ang good news is also correction. That's why kung may correction ang gospel sa simbahan, ang aton simbahan, take it as good news because it's for a betterment. Kay galabay lang na, sa sunod naman nga gospel, lain naman. Pero ginsaylo ko anay, supposed to be mahambal ako parte sa sins against faith, apostasy, heresy, kag schism. Pero tungod ang gospel, opportunity nga mag-emphasize, nga ma-educate gid ng tao kag mahambal, nga ang simbahan transcend sang different aspects of life. Hindi siya sa idalom, ha? Ang faith transcends. Faith in economy, faith practiced in the economic world, faith practiced in the political world, faith practiced in the intellectual world, etc. Marriage, etc. So ang faith nga ina ang gin-establish ni Jesus to ensure nga may unity, may integrity ang teachings, church. That's why ang church hindi mag-identify sa economic group o political group, kundi i-transcend yan na. Kaya ang iya desire, hindi partidos, ang iya desire, goodness. That's why kung ano man ang imo orientation kag worldview, basta good ka nga tao, moral, sige ha. Kung pro-vaccine ka man kag anti-vaccine, bahala ka da. Basta good person ka. May goodness. Politiko, administrasyon ka man, oposisyon, wala gahipos ng church. Why na? Basta good ka nga oposisyon, administrasyon. May amugin man na kay politika na mo, hindi ka na ka-evade yan. Kung dulaon mo karon ng oposisyon na ano nang klase ang politika, ano nang demokrasy mo, authoritarianism na yan. May aragin na makriticize, may aragin na yan nga ma-oppose. Politika mo. Intellectual damo na mga worldviews, academics, pero hindi pagkalimtan ng goodness. So, sino-sin ni ang nag-regulate in terms of faith and morals, ga-transcend church. That's why bawal sa church, sa Catholic Church, may identify
sa kung ano nga grupo, kay gina-transcend yan na. Ang problema mo, kung ang church manaog, kag maghampang nga maglebelda, kag mag-support sa opposition, mag-support sa administrasyon, kag mag-support sa economic nga mo nga capitalism, isaya communism ang iya support, na nagadula ang powers ng church, kag exclusive mo siya sa isa ka grupo. Hindi rin nga mga agi, mga tumboy, ka-transcend na, wala na ginakondenar. That's why kami sa simbahan, butang nyo ga-transcend kami. Pro-vaccine, anti-vaccine, gina-transcend na namon. Kaya ano na iya? Medical na iya. Importante lang mabalaan kung what is good and what is bad. Muna iya. Karon kung i-reduce mo ang church sa pro-vaccine, kag anti-vaccine, kag i-reduce mo tuya sa Latin, kag hindi Latin, gin-reduce mo ang church sa language, sa race, sa political party, sa isa ka worldview. Church siya is beyond, hindi nga outside, above. Kag mangin effective siya kung magamuna. Kaya kung mag-upod siya diri, hindi siya effective. Ma-identify siya ang tao, hindi magpati. That's why kung may sala diri, hambal ang simbahan. Kung may sakto di, affirm sang simbahan. Pag sakto naman di sa gospel values, very good. Pag hambal naman, hindi na bad. Hindi lang to nga koreksyonan mo lang to ang imong friend o ano no. That's why ang church siya is above. Ga-transcend siya. That's why si Jesus, wala siya nagsiling nga, pro ano ko sini, amon ni, no? Above siya, amo na ginasunod sa church. Ang problema ko ng church manaog, kag magpa-identify sa isa ka grupo. As church, ha? As citizen, pwede ya. Ako yapti, as citizen man ko mong, Pilipino man ko mong, di siyempre mabuto man ko, hindi ko manugid. Kaya church worker ko, church minister ko, hindi ko na masugid. Kaya, gin-embrace ko na yan, nga mangin neutral, kag hipos ako ya. Kamuya pwede ka kumpanya, kami ya bawal. Why? Kaya disadvantageous sa imo ministry, kaya nga gasilimba diri, oposisyon na kag administrasyon. Karon ko magambal ako yung administrasyon ko, kundi magluwa oposisyon, mambal ko oposisyon, kundi may salimba administrasyon, hindi magpalakasal, magano na. Pero ka-wise kay Lord, transcend it. You are more than. Saan mo sina? Dira natin intindihon ng functions ng church. That's why kasaway siya, kaamuni siya. Sa lapas, tanan manggaranon imol, welcome diri. Kung ano man ang imo ya, military, NPA ka man, okay. Basta masimba ka, come. Basta hindi lang paggamuha. Pungko ka da, kagbagan. Pero hindi nga, mo lang niko, mo lang ninim, no. Ang pagkasimbahan naton sa ibabaw sang sitwasyon. That's why hindi pagbutungang simbahan sa imo. Kaya may tendency ko isa, kung oposisyon ka, gusto mo oposisyon man ang simbahan. Kung administrasyon ka, administrasyon man ang simbahan. Please, hindi ninyo pag-amuhan na ang simbahan. Gina-reduce nyo siya, ginabutong nyo siya sa inyong level. Hindi siya mangin effective. Kung himuon mo na exclusive sa imo gusto, instrumental sa imo worldview. Ang worldview sang simbahan is worldview of the gospel. Wala siya sang iban nga worldview. Kaya ang gospel can grow sa different worldview. Kung monarchy man, ka-good, kay ang king nag-serve well sa people, the church will support monarchy. Pero kung ang monarchy, ang king hindi good, kanangin tyrant, the church will correct. Catholic tyrant, mga kings. Constitutional government,
Good. Pero kung democratism, nga padagaan lang sang number, the church will react. Very good ang constitutional republic. Very good. Pero kung i-democratize mo tanan-tanan, mambalang church, Kung small group of people naga-govern, panawag sinasang small group of people, for the welfare of the people, good. Nga hindi mo na pag-allow nga sa apos ang government, kaya nag-serve na, mas maayo ganina. Pero kung small group of people, mangin oligarch, nga sila lang tibad na ya. So it's more of the welfare of the people. So ang gospel naga-transform sa political nga mangin good. Regardless ang forms, basta good nga pamala. Ang monarchy is good mong basta good ang king. Democracy ang good basta good ang tanan nga ang people nga nagaboto kag na. Kag ang group role or group government of the small group, the rich people, good basta serbihan nyo ang community. Pero kung ninyo self ang serbihan nyo, it's bad. Any form of government, nagalaway lang siya kundi mag-gospel values. Wala gospel. And therefore, ang church makagrow and live with any form of government as long nga may moral goodness, kag may welfare, kag common good. Any form. Wala sang church nga demokrasy lang i-support siya, nga monarchy lang, no? Bisan diin siya. Basta ang ginatuse, good ba lang naga-manage? Single person, group of persons, o people? Representatives of people. Basta good. So hindi mo siya ma-attach sa demokrasy lang, at communist, muna. May mga form of government nga by nature, anti-church, anti-gospel. Okay. So, amuna atong dumdumon, love of the church, loyalty naton, may answer kita sa mga tao nga nag-criticize. Mong simbahan, hindi nyo pagbutunga da sa inyo away. Referee ang simbahan, gospel ang ginabasa. Hindi nyo pagbutunga, hindi nyo pagimua nga Manny Pacquiao kag ugas. Referee ang simbahan. Why siya gabuksing? Kamuya buksing da. Parang simbahan ka transcend. Di siya ito magbuksing. Posisyon, administrasyon, di ka magbuksing da. Pare, hindi da magbuksing. Diri kay mo ya. Ikaw ang nag-ano sang rules. Kamu ng function. That's why sa divorce nga ni, tanawon gid ang moral side. May ginpamatian sila nga moral authorities. May gin-invite sila to enlighten them. May input sa discussion kag sa hearing o debate kung ano da. O gintago lang nila. Kag padagaan lang nila iya sang authority kag numbers. Mag-alam muna ang sistema, dugay-dugay kung ano na lang ang desisyon sinada. Ang question, do you represent us or do you rule us, over us? Ano kamo dira? Representative namon o rulers namon? Sa democracy, representative. Authoritarian, rulers. Pangamuyuan naton na kay dako nga damage sa aton community life. Ining klase sang mentality. Hindi tanan, may naga-fight out da. Pero ako critic lang na from the gospel point of view. Mangkot ka mo, anong i-offer mo nga solusyon? Wala ko sa i-offer kay inyo na solusyon, practical solutions. Ang ma-offer ko moral guidelines. Kaya ang simbahan wala ga-offer isang practical solutions. Hindi solusyon ang gina-offer ya, guidelines. Si Jesus wala practical solution na.
moral guidelines. Hindi ka magpatay, o ano na, apply mo da. Hindi ka mangawat, o practical application mo da. Pero it's guideline. Thank you, Lord, sa amon isimbahan. At least gaklaro sa amon, namon pagkakatoliko. Ang role sang simbahan sa society nga gina-watered down, subong ka gina-disregard. Kung may tendency, Lord, ng simbahan, isa lang ka-asosasyon among the associations and agencies. Nga originally, this is not your purpose. Sala man sang simbahan, kay nag-identify siya sa mga kundi-indiin nga grupo. Kami nga mga pari. Kung kaysa mga laiko, ginabutong man kami sa ila gusto. Depensahan man ang simbahan para credible man siya. Buligi kami, Lord, para mapadayon namon mission. Pero ginapromise namon, basta sala, tingoan namon sulbaron. Basta eksakto, moral principles, sundon namon. Amen. Lord, you accepted the perfect sacrifice of your Son upon the cross for our salvation. Hear us during times of troubles and protect us by the power of your name, that we who share his struggle on earth may merit a share in his victory through Christ our Lord. Amen.